Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Kristo ang sumaatin. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa ating mass indoctrination. At ito po ay aming ipinag-aanyaya sa inyo sa mga susunod pang gabi upang maibahagi ang aral at ang doktrina ng ating Panginoong Kristo na atin pong sinasampalatayanan sa loob ng Church of God International. Kasama ng ating mga kapatid sa iba't ibang dako at ang ating mga panauhin ngayon ay muli po nag-aanyaya kami sa inyo para kayo ay masigit na sulat, makapagbasa at mai-take down ninyo ang iba't ibang mga notes na maaaring mapakinggan po ninyo dito sa ating sinasagawang mass indoctrination. Sa lahat po ng mayroong mga smartphone, hindi na tayo kailangan magdala pa ng mga bulky na mga maraming mga Biblia na kagaya ng atin pong nakaprint. Kung hindi sa pamamagitan ng ating mga digital iPad, maaari din po sa ating mga telepono ay pwede nyo pong ma-download ang ating Omega Digi Bible. At yan po ay mayroong iba't ibang mga libre na mga Bible translations. Kasama po ang iba pang mga features, yung ating smart pad for note-taking. Habang kayo po ay nakikinig ng doktrina, ay maaari po kayong makapag-take ng notes. At maaari din po ninyong mabasa dyan yung mga blog ng kapatid na Ellie. At ganun din ay maaari kayong makapag-request ng Bible study. Libre naman po yan. At meron din po feature yan na kung saan ay mapapakinggan ninyo ating hourly prayers at ang iba't iba pang mga awit ng pagpuri na maaari po ninyong mapakinggan. Yan po ay magkakasama ng lahat sa ating Omega Digital Bible. Maaari niyong i-download sa iOS at ganoon din po sa Android. Libre lamang po yan. Mapakinabangan din po ninyo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Di na po tayo papatumpik-tumpik. Narito po ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, magandang gabi mga kababayan. Lahat ng dumalong muli sa gabing ito. Salamat sa Panginoon at meron tayong muling pagkakataon para magsuri. Hindi po namin sinasabi sa inyo ang mga bagay na ito para tayo agad na tumanggap. Nandun po tayo sa proseso ng pag-aaral, pagsusuri, gaya ng sinasabi ng kasulatan. Doon sa 4:1 ng Juan. Pakinggan po ninyo. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sa mundo po ngayon, maraming 2,000 taon na meron ng mga bulaang propeta. Yung sinasabi po sa Bibliang bulaang propeta, mga sinungaling na mga mangangaral yun, mandaraya. 2,000 taon na nakita na ng mga apostol, sa kanilang panahon maraming mga bulaang propeta. Mai-imagine nyo, 2,000 taon pagkatapos, gaano na kaya karami sa ating panahon. Hindi po natin maiiwasan mga kababayan sa pag-aaral ng aral ni Kristo, yung doktrinang totoo ng Panginoong Hesus, na minsan mababanggit natin yung mga mali na ang nagtuturo mga bulaang propeta. Ang ating dapat na guro si Kristo. Walang iba na tayo dapat pakinggan pagdating sa aral ng Diyos. Si Kristo lang ang inihalal ng Ama na iisang guro na tagapagturo ng kanyang katwiran at ng kanyang mga aral. Ngayon, maraming lumilitaw ngayon mga bulaang guro. Yung salitang bulaan, malalim na Tagalog po yon, sinungaling na guro. Nagpapanggap na guro o teacher, pero ang itinuturo kasinungalingan. Ikalawang Pedro 2:1, pakinggan po ninyo. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila
na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Yan po ay 2,000 taon nang nakasulat sa Biblia at ang epekto niyan ay mas matindi sa ating panahon. Sa panahong buhay pa ang mga apostol, mayroon nang nagsilitaw na mga bulaang propeta. Gaya naman sa inyong wika niya, magkakaroon ng mga bulaang guro. Kaya po dapat stick tayo, mangapit tayo dun sa aral ng tunay na guro na galing sa Diyos. Si Kristo po yun at siya lang ang autorisado ng Ama sa ating panahon na magtuturo ng kanyang aral na siyang dapat nating sundin sa panahong Kristiyano. Pagpapatuloy po natin ngayon ang pagsusuri. Kaya ako sinasabing pagsusuri kasi hindi natin maiwasan. Sabi ko nga, nababanggit natin yung turo ng mga bulaang guro. Nasa Biblia kasi. Imbis magalit kayo, magsuri kayo mga kababayan. Mag-isip kayo, meron naman kayong Biblia. At meron po nga kaming Omega Digi Bible, yung pwedeng ilagay sa inyong mga cellphone na libre. Wala kayong babayaran kahit ano. Pwede niyong mabasa sa Biblia na meron talagang lilitaw na mga bulaang guro at mga bulaang Kristo. Ang ituturo, hindi galing kay Kristong Panginoon. Ang ituturo, sarili nilang turo. Ang Biblia, pamantayan. Yung salita ng Diyos sa Biblia, pamantayan po yun. That should be the standard of our learning. Ang salita ng Diyos, yun ang kumbaga timbangan. Kailangan matimbang tayo doon. There must be a balance. Pagka ang iyo ay hindi nakatimbang, hindi eksakto, mali yun. Ang eksakto kasi yung salita ng Diyos eh. Pagka ang itinuturo ng isang mangangaral, lihis o kontra sa salita ng Diyos, alam na alam mo, bula ang guru yun. And sometimes there are funny things. Merong nakakatuwa, kagaya nito, na ang pangalan daw ng Diyos ngayon, yung pangalan niya. Saan mo makikita yun sa Biblia? Bakit natin binabanggit ito? Para buksan ang kaisipan na magsuri kayo. Bakit sinasabi nating si Kristo ay hindi tao? Para matimbang ninyo ang turo ng Iglesia ni Manalo sa turo ng nasa Biblia. Yan po ang dahil, hindi para makipag-away o para atakihin ng kahit na sino. Kasi may nagsasabi si Kristo, Diyos. May nagsasabi si Kristo, propeta, gaya ng mga Muslim. May nagsasabi si Kristo, tao lang, gaya ng Iglesia ni Kristo. Ano naman ang sinasabi ng Biblia? Nababanggit tuloy natin yung Iglesia ni Manalo. Hindi para atakihin sila kasi pinagkukumpara natin ang kanilang mga tinuturo kung alin ba talaga yung nasa Biblia. Kung ang nasa Biblia yung turo ng Muslim na si Kristo hindi anak ng Diyos, di yun ang atin tanggapin. Pero kung ang nasa Biblia naman ay hindi ganon, may tanggapin natin yung sinasabi ng Biblia kaysa sinasabi ng sino man. Yan po ang paraan ng ating pag-aaral, mga kababayan. Binasa ko na sa inyo, Biblia, yung 7:27 ng Ecclesiastes, ikinukumpara natin ang isang bagay sa iba para makita natin kung alin ba talaga ang totoo. Ulitin natin, kapatid na Daniel. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Ayun, iniaagapay. Ang salitang iniaagapay sa Tagalog,
ikinukumpara, itinutulad ang isang bagay sa iba para matagpuan kung ano ba yung kadahilanan, kung ano ba yung katotohanan. Kukumpara natin sa Biblia yung turo ng mga iglesia ngayon, ng iba-ibang samahan. Titingnan natin kung ano ba yung nasa Biblia. Gaya ng pag-aaralan po natin ngayon. Hindi para atakihin natin ang kahit na sinong tatamaan nung nasa Biblia, kundi para alamin natin yung tama at saka yung mali. Pagkukumparahin natin 5:21 ng 1 Tesalonica. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Aral po ng Diyos yan. Susubukin natin ang lahat ng bagay. We will take a look unto everything. Tapos, let us hold fast that which is good. And let us abstain from all appearance of evil. Subukin natin ang lahat ng bagay. Ingatan natin yung mabuti. Itapo natin o layuan natin ang bawat anyo ng masama. Ito po ang buhay sa mundo eh. Ito ang formula ng pagpapakabuti. Tingnan mo yung mabuti, tingnan mo yung masama, tapos layuan mo yung masama, ang kunin mo yung mabuti. Yung mabuti, doon ka umanib. Doon ka umanib. 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayun. Kaya obligasyon nating malaman yung mabutit masama eh. Kasi kung hindi mo aalamin yung mabutit masama, paano kang makakaanib sa mabuti at paano mong maiwawaksi o lalayuan yung mga anyo ng masama. Yun ang ating gagawin. Humihingi na po agad ako ng paumanhin, mga kababayan. Hindi ko kayo makakausap na lahat. Hindi ko mararamdaman o madarama ang inyong mga hinaing, ang inyong mga gustong sabihin. Pero kung halimbawa, parang ang dating sa inyo masakit yung salitang nasasabi ko, pagpaumanhin ninyo. Pero huwag kayong magalit. Tandaan lang ninyo, suriin ninyo, meron naman pong Biblia, mabibili kayo sa mga bookstore. Kung wala kayo, meron kaming libreng ipinamimigay. Yun pong Digi-Bible na ipinamimigay namin na libre lahat, wala pong ibinebenta kami. Doon sa digital Bible na aming ipinamimigay na libre, pwede niyong ilagay sa cellphone, pwede kayong tulungan ng ating mga coordinator sa iba't ibang lugar kung paano nyo maida-download yung libreng Digi-Bible ng ang dating daan, ang Omega Digi-Bible. Nakarami pong Bibliang nakapaloob dyan, libre lahat. Amin pong inipon ng mga Biblia para ipamigay na libre. Makita nyo, mabasa nyo sa inyong bahay at kung saan man kayo naroon. Mag-umpisa po tayo ngayon, mga kapatid. Ang ating pag-aaralan, yung pagtawag sa Diyos. Mga kababayan, sa mundo, meron po tayong mga bagay na mararanasang kuminsan, parang helpless tayo. Wala na tayong malalapitan. Wala na tayong mapapagtiwalaan. Sa mga panahong yaon, ang ating last resort, ang huli nating maaaring matakbuhan ay ang Diyos. Ang pagtawag sa Diyos o ang pananalangin po ay isa sa mga doktrina ng Panginoong Hesus. At nakita nyo, bago tayo mag-umpisa, nananalangin tayo. Nagdarasal tayo. Kaya gusto ko pong ipaglingkod sa inyo ito. Kasi gabi-gabi na tayo mag-uumpisa at magtatapos, mananalangin po tayo. O sa tawag sa Katoliko, magdarasal. Yung pananalangin o pagdarasal, utos po ni Kristo yan. Paano natin yan dapat gawin? Lahat po ba tayo
dapat na magdasal. Mare, bakit ganun ang tanong ko? Kasi maraming dasal po nasasayang lang eh. 9:31 ng Juan. Pakinggan ninyo. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat, kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ayun, sabi ng Biblia, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pagka ikaw ay lugmok pala sa kasalanan, araw-araw ay wala kang ginawa kundi kasalanan, araw-araw mag-asaway, nag-aaway, sabi ng Biblia, huwag kayong magagalit. Sabi po ng salita ng Diyos yun. Sa lahat ng Biblia, andun yun. Sa Bibliang Katoliko, Protestante, Saksi ni Jehova, sa lahat ng Biblia, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Di nasasayang lang ang maraming panalangin. Pagka pala ang nananalangin ay masamang tao, hindi pinapakinggan ng Diyos. At ang isa pang bagay na ating dapat maintindihan, yung sinasabi naman sa Kawikaan. Basahin natin ang 15:8 ng Kawikaan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Pag ang nananalangin o nagdadasal ay matuwid, nalulugod ang Diyos, natutuwa ang Ama. Pag ang nananalangin ay masama, nasusuklam ang Ama. Bigyan ko po kayong halimbawa. Halimbawa, lalapit sa'yo isang tao na mahal mo. Mahal na mahal mo. Lumalapit pa lang, nag-uumpisa pa lang magsalita, nakikinig ka na. Pero pag ang lalapit sa'yo, mga taong kinasusuklaman mo, ni ayaw mo ngang makita pagmumuka, sabi ng mga Tagalog. Ayaw ka makita pagmumuka niyang walang yan. Ang Diyos po pala ganun din. Pagka ang nananalangin ay matuwid, nalulugod ang Diyos. Pag ang nananalangin taong masama, nasusuklam ang Diyos. Di kailangan po pala alam natin kung paano tayo mananalangin at kung paano tatanggapin ng Diyos ang ating panalangin at ano ang ating gagawin para tanggapin ng Diyos ang panalangin natin at ano ang epekto ng panalangin pagka ang mananalangin ay yung kinalulug ng Diyos na mga taong matuwid. Yan po ang magiging suheto o takbo ng ating paksang pag-aaralan ngayong gabi, mga kababayan. Sana po ay huwag kayong magagalit. Kung merong mga ginagawa tayong tatamaan ng salita ng Diyos, tandaan niyo po, lahat ng babasahin nating talata, nasa lahat ng Biblia, pati sa Bibliang Katoliko, Bibliang Protestante, Biblia ng lahat ng relihiyon. Kaya pag nagalit kayo sa akin, sa babasahin ko, makakagalitan nyo, pati Biblia nyo. Yun po ang konsekwensya nun. Umpisahan natin, kapatid na Daniel. Ang atin pong tanong, paano ba ang matuwid na panalangin doktrina ni Kristo? Paano po yung matuwid na panalangin? Yung panalangin tama, yung panalangin appropriate, yung panalangin o dasal na ayon sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang 6:7 ng Mateo hanggang 8. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ayan, ang liwanag po ng sagot ng Panginoong Hesus na ating guro o maestro. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga unang Kristiyano,
Sa pananalangin ninyo o sa pagdadasal ninyo, huwag niyong gagamitin yung walang kabuluhang paulit-ulit, ulit-ulit. Tatanungin natin, meron po ba ngayong nagdadasal ng paulit-ulit? Meron po eh. Huwag kayong magagalit. May nananalangin, 5 Aba, Ginoong Maria, 10 Ama namin, 5 sumasampalataya ako. Binibilang nga yun eh. Kaya nga ang tawag yata doon, rosaryo. Yun pong rosaryo, huwag kayong magagalit mga kababayan. 59 ang buto ng rosaryo. Kaya yung panalangin, inuulit-ulit sa pamamagitan ng rosaryo. Ang tanong, yan po ba utos ni Kristo, yung pagro-rosaryo? Ayon sa kasaysayan ng Katoliko, saan ang galing ang rosaryo? Basahin po natin sa isang aklat Katoliko. Ito po hindi para mang-atake, para lang mag-aral ng istorya, ng katwiran, ng nasa Biblia, para magsuri. Ayon po sa isang aklat Katoliko na mayroon pong nihil obstat at imprimatur, The Secret of the Rosary, page 18. Ano po ang nakasulat dito? Pakinggan nyo. But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church received the Rosary in its present form, and according to the method we use today. It was given to the Church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Yan po ang paliwanag ng Katoliko, hindi galing sa Biblia. Yun daw pong rosaryo, yan daw po ay natanggap ng Iglesia Katolika noong 1214. It was only in the year 1214, however, that the Holy Mother Church received the Rosary in its present form. It was given by Saint Dominic. Galing daw yan kay Santo Domingo, na galing naman daw sa mahal na Birhen. Noong 1214, lumitaw yan. Alam niyo po ba yon mga kababayan na 1,200 taon nang patay ang mga apostol nang lumitaw ang rosaryo. 1,200 taon nang nakapanhik sa langit si Kristo nang lumitaw ang rosaryo. Yun ba galing kay Kristo? Sigurado tayo hindi. Bakit? Kung galing kay Kristo yung aral sa rosaryo, dapat nandito pa siya sa lupa, tinuro niya na yon. Nung lumitaw, ayon sa Iglesia Katolika, ang rosaryo, 1,214. Ibig sabihin, mahigit ng 1,000 taong patay ang mga apostol, nakapanhik na sa langit yung guro na Panginoong Hesukristo nang lumitaw ang rosaryo. Maliwanag na hindi po galing kay Kristo yan. At katunayan yan, kalaban yan ni Kristo. Kasi, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, pagka nananalangin kayo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay diringgin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na kinakailangan ninyo bago ninyo hingin sa Kanya. Yun po ang Diyos ng Biblia. Hindi mo pa sinasabi, alam niya na yung kailangan mo. Ba't kailangan mong ulit-ulitin? Ano palagay mo sa Kanya? Bingi? Mahinang umintindi? Lalabas, hindi maganda yung Diyos mo. Ang Diyos ng Biblia na itinuturo ni Kristo, bago ka pa manalangin, pag-uumpisa ka pa lang, naiintindihan na ng Ama.
Para nga yung kawikaan ng English, ano? A word is enough for a wise man. Isang salita lang, pag matalino nakikinig, hindi kailangan paulit-ulitin. Eh yung Ama sa Langit, sabi niya, bago kayo humingi, sasagot ako. Sabi niya dun sa Isayas. 65:24 ni Isayas. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. Ngayon, samantalang nagsasalita sila, didinggin ko sila. Yung mga taong naghahanap ng katotohanan, mangyayari bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, aking diringgin. Di ka pa tapos eh. Nagsasalita ka pa lang on the process. Diringgin ka na ng Diyos. Ano ngayon ang kailangang ulit-ulitin mo ang panalangin? Kaya mga kapatid, bawal po ng Diyos yan eh. Yung ulit-ulit na panalangin. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, nalalaman ng Ama ang inihingi ninyo bago nyo pahingin sa Kanya. Ang totoo, nasa puso mo pa lang. Wala pa yung salita sa bibig mo. Naiintindihan na ng Diyos yung gusto mong hingin. Ano ngayon ang dahil? Bakit tayo mananalangin ng paulit-ulit? Kinukulit ba natin ang Diyos? O ipinalalagay ba natin siyang bingi? Naalala ko tuloy yung kantang, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Buti pa yung gumawa ng kanta eh. Alam niya yung sinasabi niya eh. Sabi niya, I believe above a storm, the smallest prayer. Biro mo sa gitna ng storm, sa bagyo, manalangin ka kahit bumabagyo. Yung pinakamaliit na panalangin ay maririnig niya. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Isang dakilang lumikha na nalalaman niya, naririnig ang lahat ng letra ng salita ng panalangin mo. Yun ang sabi. Paano mo ngayon uulit-ulitin, kapatid? Wag po kayo magagalit. Wala po ang rosaryo sa Biblia. Hindi po turo ni Kristo. Lumitaw lang ang rosaryo, 1,000 taong mahigit pagkamatay ng mga apostol at pag-aakyat sa langit ni Kristo. Paano ngayon natin magiging sasabing authentic yung aral na yan ng Katoliko? Kayo man mag-isip, ang pinapanalanginan mo makapangyarihan sa lahat. Nakakarinig kahit may bagyo. Hindi mo pa nga binibigkas, alam niya na. Paano ka ngayon magpapaka-ulit-ulit sa pananalangin? Kaya ang sabi ni Kristo, tandaan niyo po ang talata. Sa pananalangin ninyo, huwag niyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Sapagkat iniisip ng mga hintil, sa marami nilang kasasalita, diringgin sila. Huwag kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Sa Cebuano, ang sabi sa 6:8, busa, dili kamo manig-ingon kanila, kay nahibalo ang inyong amahan sa inyong mga kinahanglan, sa wala pa kamo magapangayo kaniya. Ang sabi sa Ilocano, di kay ngarod tuladen ida,
Tani amayo amon na no anyada dagiti masapulyo no di kay pay dawaten keng kuana sa Kapampangan ekopin makiapos karela ulingingig payo balo na yung bagay kailangan nyo bayo yu aduan kaya. Napakaliwanag. Huwag kang mananalangin ng paulit-ulit, bawal ni Kristo. Na sa isang pagkakataon, dun mismo sa oras na yon, uulit-ulitin mo kasi hindi naman makulit ang Diyos. Ang Diyos ay hindi naman bingi. Ang Diyos ay hindi naman bobo para ulit-ulitin mo ang panalangin. Yan po ay isa sa mga aral at doktrina ni Kristo. Papaano ngayon dapat manalangin? 5:1 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Yon. Ang Diyos nasa langit. Ikaw naman nasa lupa. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig. At huwag kang magmadali ng iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Pakauntiin mo ang iyong salita. Halimbawa, may sakit yung asawa mo. Mananalangin ka sa Diyos. O kaya lumilindol, mananalangin ka sa Diyos. Nung araw po kasi lumindol, natatandaan niyo yung malakas na lindol sa Pilipinas. Nandun kami sa may Makati. Nagkakabasag yung mga bintana dun sa Ayala Avenue. Nagbabagsakan sa lakas ng lindol. Yung katabi naming lugar doon, meron doon may sugalan doon Magdamagan yung mga nagsusugal doon. Nung lumindol, binitawan yung mga baraha. Nag-umpisa na, Ama namin sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, bigyan mo kami ng... Kung ano-ano, yung ano. Ulit-ulit yun, ulit-ulit. Hanggang natapos yung lindol. Ako tapos na ika. Kinuha uli yung baraha. Tuloy uli yung kanilang sugal. Naisip ko, at ganon, lumilindol na, ang panalangin pa, bigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Makakakain ka ba pagka lumilindol? Tapos ulit-ulit. Naisip ko lang po, mga babayan, kung mananalangin tayo, sabi ng Diyos, nasa langit siya, nasa lupa ka, ang layo ng distansya. Pakauntiin mo ang iyong salita. Siguro kung mananalangin ka, lumilindol, yung mga pamilya mo, inaalala mo, Panginoon, maawa ka po sa amin, sa aking sambahayan, asawa't mga anak, iligtas mo kami sa kapahamakang ito. Tapos na. Alam na ng Diyos yun, naintindihan na ng Diyos. Pero kung halimbawa, Santa Maria ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan at kung kami mamamatay, amin. Santa Maria ina ng Diyos, panalangin mo kami. Ulit-ulitin mo, lumilindol. Sige nga po, mag-isip kayo kung tama ba sa sitwasyon na lumilindol bigay mo kami sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. No, huwag mo kaming ihatid sa tukso. Paano ka pang ihatid sa tukso nun lumilindol na nga No? Mga panalangin uncalled for, hindi marapat sa pagkataon, tapos uulit-ulitin mo, yun po ay bawal ni Kristo. At ang isang paraan para ang panalangin ay maging mabuti sa paningin ng Diyos, yan po hindi ginaganap yan para ipagparangalan. Meron po nananalangin para ipagparangalan, ipakita. Nananalangin sa daan, nananalangin sa mga kalye, nananalangin sa mga kapilya na nakabukas ang mga pintuan, ang mga bintana. Pakinggan nyo ang sabi,
sa 6:5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantin ka. Ayon, ang pananalangin mga kababayan, maliwanag, hindi po yan ginagana para ipakita sa tao. It is a private matter between us and our God. Hindi po yan para ipakita sa tao yung pananalangin. Kaya nakita nyo, sa ating mga coordinating centers, hindi natin ginaganap yan na para ipakita sa tao. Kaya ang mga coordinating centers natin, nagsasara tayo ng pinto, sinasarahan natin ng bintana pagka mananalangin na tayo. Hindi para ipakita sa tao na tayo nananalangin. Pag mananalangin ka, sabi ng Diyos, huwag kang gaya ng mapagpaimbabaw. Iniibig nila ang manalangin ng patayo. Bakit gusto nilang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga daan? Upang makita sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Bawal pala ni Kristo yung mananalangin ka, papakita mo sa tao. Yung mga Hudyo nung araw, ang sinagoga nila, malalaki ang bintana. Kaya kung manalangin sila, imbis na sila'y lumuhod, tatayo sila para makita ng tao. Huwag ang wika kayong gagaya sa kanila. Kaya pag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Maliwanag po yun, ano? Hindi naman kailangan pilosopyahin o ipaliwanag ang salita ng Panginoon Kristo kasi maliwanag na bawal manalangin na ang intensyon mo ipapakita mo sa tao. Eh marami po ngayong ganyan eh. Pinapakita talaga eh. Nananalangin nilalagay pa sa telebisyon eh. Kaya meron nagtatanong yung nanonood sa programang Ang Dating Daan. Ba't kayo, hindi kayo nananalangin pag umpisan programang Ang Dating Daan? Eh kasi, hindi totoo na hindi kami nananalangin, kaya lang din na namin pinapakita. Bawal kasi ng Diyos yun eh. Sabi ng Biblia, pag mananalangin ka, huwag kang gaya ng mapagpaimbabaw na iniibig manalangin ng patayo para makita ng mga tao. Meron naman pong pahintulot ang Diyos na manalangin ng patayo. Huwag ka lang paparis dun sa mga mapagpaimbabaw na kung manalangin patayo, para makita ng tao. Patayo ka mang nananalangin, hindi naman para makita ng tao, kundi nasa isang lugar kang masinop, sa isang lugar na hindi makita ng mga tao, hindi naman daan na parang pag lahat ng dadaan ay makikita ka. Hindi naman bawal ang manalangin ng patayo. 11:25 ni Marcos. Pakinggan nyo. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Ayun. Kailanman at kayo nakatayong nagsisidalangin, magpatawad kayo, sabi ng Panginoon. Kung meron kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong ama naman na nasa langit ay patawarin din kayo sa inyong mga kasalanan. So meron pong provision sa Biblia na manalangin ng patayo. Huwag lang kagaya nung mapagpaimbabaw na kaya sila sa sinagoga ay tumatayo para makita sila ng mga tao. Mamaya po makikita natin bakit ganun.
na ang mga Kristiyano nakakapanalangin din ang patayo pero hindi sila gaya ng mapagpaimbabaw na laging nakatayo pag mananalangin. Ulitin natin kapatid na Daniel, ang 6:5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Yung punto na yun. Iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Kung manalangin pala sila, patayo. Ugali na nila yon, iniibig na nila, habitual na sila kung manalangin patayo. Bakit? Alam po ba nyo mga kapatid na kung Kristiyano ka, dapat hindi naman lagi kang nakatayo pag mananalangin. Kaya ka lang tatayo kung walang paraan para ka makaluhod. Pero kung makakaluhod ka, dapat lumuluhod po tayo sa pananalangin sa Diyos. Pero kung hindi ka makakaluhod, pwede kang manalangin ng patayo. Huwag ka lang gagaya doon sa mga nagpapakitang tao ng mga mapagpaimbabaw. Pero ang panalangin po sa Diyos, kung maaaring magagawang paluhod, luluhod tayo. Basahin natin ang 20 ng Gawa, versikulo 36. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Kita nyo mga kababayan, ang mga unang Kristiyano pag nananalangin, naninikluhod. Ayan, yan punto na yan. Tinatawagan ko po kayong lahat ng pansin. Katoliko, Iglesia ni Cristo, Baptist, Mormons, lahat ng iglesia. Yan hindi po itinuturo sa inyo ng mga iglesia na ang mga Kristiyano, kung manalangin sila, if the situation allows, nananalangin sila paluhod. Yung binasa po natin, kung ating titignan sa Griego, sa Bibliang ginamit na salitang original na Grego, yung salitang nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Si Pablo po at ang mga unang Kristiyano, nanikluhod, nanalangin kasama silang lahat, yung kongregasyon nila, nung nagkakatipo sila. Alam niyo po ba yung kahulugan ng salitang nanikluhod? He kneeled down. Yung po salitang he kneeled down, yung salitang kneel down, ang nakalagay po sa Grego, yung salitang hitemi. Hitemi. Ang kahulugan po nun, kapatid na Daniel, A prolonged form of a primary word, theo, which is used only as an alternate in certain tenses to place in the widest application, literally and figuratively, properly in a passive or horizontal posture, and thus different from Greek 2476, which properly denotes an upright and active position. ayon. Ang kahulugan pala po ng salitang titemi ay to place o ilagay mo ang iyong sarili in a passive horizontal posture. Ang kahulugan po pala ng pagluhod sa Biblia, yung titemi, in a passive or horizontal posture. Pagka po nanikluhod, ang ibig sabihin po ng nanikluhod, nagtiklop tuhod. Sa talagang diretsyon Tagalog, tiklop tuhod. Pagka po ang tao'y nakatiklop tuhod, para matiklop mo ang tuhod mo, ang mangyayari po ganito. Yan po ang nakatiklop ang tuhod. Ang nasa horizontal posture ka at yung iyong mukha ay nakaharap sa lupa. Yan po. Kung nasa bahay kayo, magagawa nyo yan mga kapatid. At kung kayo ay nasa mga pagkakatipon na malinis ang paligid, magagawa nyo yan Kaya sa atin po mga coordinating centers, naghuhubad tayo ng sapatos para manatiling malinis yung pinagkakatipunan
para pag mananalangin, makakapanikluhod tayo gaya ng mga unang Kristiyano. Gaya rin ng pananalangin ni Kristo. Basahin natin ang 26:39 ng Mateo, kapatid na Daniel. At lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ayun. Ang Panginoon Kristo nung manalangin sa halamanan ng Getsemani ay, ang sabi sa Biblia sa Tagalog ay nagpatira pa. Yung salita roon na ginamit na nagpatira pa, kung babasahin natin sa English, mas madaling maiintindihan. Basahin natin, kapatid Daniel. And he went a little farther and fell on his face and prayed. He went a little farther and fell on his face. Nagpatira pa. Yung salita na yun na fell on his face, ang ginagamit sa Grego, pipto o peto. The first is a duplicated and contracted form of the second, which occurs only as an alternate in certain tenses, probably akin to 4072, through the idea of alighting. Parang yung isang eroplanong naglalanding, ganun ang ginawa ni Kristo. Nagtiklop tuhod siya, ang kanyang mukha nasa lupa. No? Sa English, tama ang pagkakadescribe. He fell on his face and prayed. Yun din yung diwa nung sinasabi po na ginawa ng Apostol Pablo at ng mga unang Kristiyano na titemi. Yung passive horizontal posture gaya ng nag-a-alight na isang eroplanong naglalanding. Hindi na ganon. Hindi nakaganon, kundi ang naglalanding pa ganon, alighting. Ganon din yung titemi, horizontal. Ang Katoliko, vertical kung manalangin. Ang Iglesia ni Manalo, kung lumuhod, vertical din. Ganon din lahat ng halos ng lahat ng iglesia pakita natin, Tingnan ninyo, kung lumuhod ang mga iglesia ni Manalo, pagka ikaw o ordinahan ni Manalo, paluluhurin ka niya sa harap mo. Ayon. Ang Katoliko, ganon din. Ang Protestante, ganon din. Sabadista, ganon din. Ang kuluhod sila, vertical. Sa Biblia po, ang pagluhod, horizontal, titemi ang ginagamit sa wikang Grego. Na ang ibig sabihin, isang aksyon ng pagpapakababa. Isang aksyon ng pagsamba o paggalang sa Diyos. Yan din po ang nasa mga aklat ng matandang tipan. Basahin natin ang 95:6 ng awit. Kung magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ayon, tayo magsisamba, tayo magsiyukod. Yung po salita ro na magsiyukod, alam naman natin sa Tagalog yun ewan ko lang kung sa mga Bisaya at saka sa Ilocano. Pero sa Tagalog, yung salitang magsiyukod, you will bow down. Ang kahulugan nun, bow down. Basahin sa English, kapatid na Daniel. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. To kneel is the synonym of to bow down. Nasa Bibliang Ebreo po, kasi sa matandang tipan yan Sa Bibliang Ebreo, ang ginagamit na salita ay kaura. Ang salitang kaura, ang kahulugan po, to bend the knee. Itiklop ang tuhod. Ayun nga, mangyari, yung titemi sa Grego. Kasi itiklop ang tuhod, to bend the knee, to sink, to prostrate, to bow down self. Yan ang kahulugan. Kaya, ang magalang na pananalangin sa Diyos, lalo na pagka kayo mag-isa sa gabi, o kaya kayong pamilya, mananalangin kayo, o kaya
nasa bahay kayo, ang pananalangin, mas magandang gawin nyo yung pagpapakita ng matinding paggalang sa Diyos, yung to sink or to prostrate oneself, kaura. Sa Hebrew, kaura. Sa Greek, titemi. Ang ibig sabihin, yung pinakikita natin kanina, pakita natin uli. Yan po ang posisyon ng kaura o ng titemi. Na maaari nating magawa sa mga bahay natin, sa kwarto mo, kung saan ka man naroon, na walang nakakakita. Pero ito, hindi po tinuro ito ng pari eh. Sasabihin mo, sila nag-aral ng 12 taon, nag-aral ng Latin, ba't hindi pinag-aralan ng Grego? Ang Biblia kasi nasulat sa Hebrew at saka sa Greek. Ang pare, nag-aral, Latin ang pinag-aralan kasi yung nung araw, yun ang paraan ng pagmimisa. Latin. Nung araw, nung bata ako. Ngayon, hindi na nga Latin ang misa. Yung Dominus vobiscum, secula secolorum. Amen. Sasagot yung mga ano. Ngayon, wala na yun eh. Ang minaster ng mga paring Katoliko, Latin. Ang dapat sanang minaster nila, Greek and Hebrew. Kasi ang Biblia, isinulat sa Hebrew at saka sa Greek. Kung naintindihan lang sana nila, kahit kapiraso yung Greek at Hebrew, dapat ang panalangin ng Katolikong naituro nila, yung nasa Biblia. Titemi at saka kaura. Ang ibig sabihin, pagluhod, paninikluhod, pagbabow down, pagpapatira pa sa harap ng Diyos, tanda ng pagsamba at paggalang sa makapangyarihan sa lahat. Pag yan po ang ginamit nyo sa pananalangin, mas effective yan, mga kababayan. Yan po ang paraan ng pananalangin ng mga unang Kristiyano. Hindi lang po itinuro sa atin yan sa Katoliko, sa Protestante, sa Sinioba, Iglesia ni Cristo. Si Manalo, ang turo, tuwing mananalangin, kailangan nakatayo. Basahin natin ang kanilang libro. Ayan, mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo sa page 116. Isama ninyo ang damdamin ninyo kapag nananalangin ang kapulungan. Sino man sa mga nangangasiwa ng pagsamba ang nangunguna. Tumayo kayo ng maayos at pumikit sa panahon ng pananalangin. Utos ni Manalo, tumayo kayo at pumikit sa oras ng pananalangin. Yun ang utos niya, tumayo kayo. Wala namang ganung utos si Kristo, tumayo kayo eh. Ang katunayan nga, ang mga apostol na nanalangin, nakaluhod. Wala silang paraan para lumod kasi mayroong mga tiempo. Halimbawa, nasa gitna ka ng bukid, no, na puro siit, paano ka namang maninikluhod doon? No? O kaya, halimbawa, nasa isang lugar kang baha, tapos puro putik, paano ka maninikluhod? Ang pinakamagagawa mo lang, manalangin ka ng patayo. Pumapayag naman ang Biblia. Huwag mo lang uugaliin, gaya ng mapagpaimbabaw, iniibig nilang manalangin ng patayo. Ang Kristiyano, pwedeng manalangin ng patayo, pero wag mo lang iibigin manalangin ng patayo. Bakit? Kasi ang mas magalang na panalangin sa Diyos, yung nakapanikluhod ka. Alam kasi namin, yun ang tamang forma ng pagpapakita ng galang sa Diyos. Kasi kagaya noon ba, makikipag-usap ka lang sa presidente eh. Di ba no? Presidente lang ang haharapin mo. Yumuyukod ka kuminsan eh. Maganong ka eh. Doon sa ang protocol sa England, sa Inglaterra, pag haharap ka kay Queen Elizabeth, yung reyna ng Inglaterra, kahit presidente ka ng bansa, kailangan ng protocol, inanad mo ang head mo. Papakita ka ng galang sa kanyang majesty, Queen Elizabeth II. Isa yun sa mga protocol doon. Pag dadaan ka sa harapan ng Queen, makikiano ka yung, para bang yung mga Tagalog, pag dumadaan ka sa harap ng matatanda, kikiraan po, yung para bang nagpapakita ka ng galang.
presidente lang, tao lang naman yan eh. O reyna lang, tao rin yan eh. Ang Diyos pa, kakausapin mo. Dapat ipakita natin yung utmost respect, yung napakatinding paggalang. At naipapakita ng Kristiyano ito, pagka ikaw ay mananalangin na susundin mo yung ginawa ni Kristo at mga apostol, na kung sila'y manalangin, they bow down. They kneel down. Ang ibig sabihin ng kneel down, itiklop ang tuhod at ikaw nga ilalabas nasa horizontal posture. Hindi kagaya ng mga iglesia ngayon, lahat naka-vertical. Meron nga mga pastor, kung manalangin, kukumpas pa eh. Iba-iba ang mga pastor eh, no? Pero kung talaga tayo lahat maniniwala sa Biblia, gagamitin natin yung nasa Biblia, matatama tayo lahat eh. Kaya lang maraming pastor ngayon, ayaw ng tama, gusto mali eh. Pinakikita ko lang to mga kababayan, hindi para atakihin sila eh. Para pakita sa inyo, ano ba yung nasa Biblia? Tapos, ano ba yung ginagawa nila? Bakit magkaiba? Ang nasa Biblia ganito, ang kanila ganoon. Ang nasa Biblia ganoon, ang kanila ganito. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya po natin pinag-aaralan para suriin nyo, hindi para magalit kayo sa akin. Kasi, binabasa ko naman sa Biblia yung sinasabi ko eh. Aral ng Diyos, aral ni Kristo. Kung nakakaramdam kayo ng galit, patawarin nyo na ako agad. Mga kababayan. Sabi nga ng Kapampangan, rugo. Ba't mo naman ako kakagalitan? Sinasabi ko na nga totoo, sa akin ka pa magagalit. Yung mga nanloko sa'yo, iniligaw ka, hindi sa'yo tinuro yung totoo, hindi ka galit. Ba't kung sa nagtuturo ng totoo, nga nasa Biblia din nila, ba't doon ka magagalit? Alam nyo mga kababayan, sa buong mundo maraming galit sa akin. Dahil nga, pag nagsalita ako, tinatamaan yung mga ginagawa nila na hindi kasang-ayon sa Biblia. Wala sa Biblia. Naku, merong Katoliko, galit na galit sa akin, hahampasin ako ng tubo eh. Dahil, ba't ko raw pinapakialaman yung kanya rosaryo? Hindi naman ako nakikialam, kapatid. Sinasabi ko lang, bawal kasi ng Diyos manalangin ng paulit-ulit. No? May sabi si Kristo. Halimbawa, hindi ko binasa yon, magagalit ka ba sa akin? Siyempre, kung hindi ko binabasa yon, na kontra sa'yo, hindi ka magagalit sa akin. Nung basahin ko, nagalit ka sa akin, sino kinagalitan mo? Di si Kristo. Kasi siya may sabi nun eh. Sa 7, pananalangin ninyo, huwag niyong gamitin ng walang kabuluhan paulit-ulit. Bapu, mariamit mo ka po king grasya, ginong Diyos at yuke, kanuwang kasablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngiking oras ng kamatayan, mi amen. Bapu, mariamit mo ka po king grasya, ginong Diyos at yuke, kanuwang kasablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon, iking oras ng kamatayan, mi amen. Bapu, Maria, mit po ka po king grasya, ginong Diyos ko. Ikaw naman nga lumagay sa lagay ng Diyos, busy-busy yun. Tapos inuulit-ulit mo. At kung ano-ano pinagsasasabi mo. Patawad mga kababayan, no? Wala akong layo na atakihin ang kahit na sino. Gusto ko lang maituro yung nasa Biblia na ang pananalangin sa Diyos, mayroong palatuntunan, mayroong disiplina, hindi kahit ano na lang ang gusto mong gawin, gagawin mo. Ang nanalangin, dapat maninikluhod. Sa pananalangin, huwag kang mag-uulit-ulit. Tapos, ano pa? Ito pa isa. 11, 4, 5 ng unang Korinto. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Tatapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Ito, isang usapin nito mga kababayan, no? Bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo,
niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Kawalang galang pala sa Diyos yung lalaki mananalangin, may takip pang ulo. Naalala ko agad yung mga Bombay, ano? Yung mga Bombay nananalangin, may takip pang ulo eh. Kita nyo? Mga kababayan? Paano ngayon mangyayari? Di magagalit sa akin ng Bombay. Dahil kung itong mga taong ito ay susunod kay Kristo, aalisin ko mga takip sa ulo nitong mga ito eh. Kasi nasa Biblia eh, salita ng Diyos. Pag ang lalaki nananalangin na may takip ang ulo, niwawala ng puri ang ulo. Pag ang babae naman ang nananalangin na walang lambong o walang takip ang ulo, niwawala niya ng puri ang kanyang ulo. Kaya ang ibig palang sabihin, pag babae mananalangin, dapat may lambong. Tanong nila, ba't ka, Brother Eli, yung mga babae nyo, walang lambong. Meron po lambong yan. Pag-aaralan nga po natin para malaman ninyo kung ano ba yung lambong. Na ang babae, dapat pag nananalangin, naglalambong. Pag ang lalaki naman ang mananalangin, dapat walang lambong, walang takip ang ulo. Paano ngayon ito? Magagalit ba kayo sa akin kung kayo Bombay? Sa Biblia yung binabasa ko. Baka may Bombay dyan. Huwag kayong magagalit. Si Kristo nagsabi nun salita ng Diyos yun Kung babae naman ikaw, wala ka naman lambong, niwawalan mo na ng puri ang ulo mo sa harap ng Diyos pag wala kang lambong. Sino may sabi nun? Hindi naman po ako. Ang may sabi nun po si Kristo. Ano ngayon yun? Pag nagalit kayo sa akin, mga kababayan, ang kinakagalitan nyo, hindi ako. Ang kinakagalitan nyo, si Kristo. Ngayon, baka pag nagalit kayo, hindi na kayo bumalik bukas. Bumalik kayo para maintindihan man ninyo, mga kababayan. Kasi, gaya niyan, di naman tinuturo ng ibang iglesia yan Narinig nyo na sa ibang iglesia na pag nananalangin ka, dapat nakatiklop tuhod ka. Na ang tiklop tuhod, ang magiging posisyon mo, horizontal, hindi vertikal. Narinig nyo ba yan sa iglesia ni Manalo? Ako, hindi. Kasi may mga iglesia ni Manalo dyan sa ating mga kapatid Narinig nyo ba yan sa Saxineo ba? O sa Adventista, kung kani-kanino? Hindi naman Bakit? Di nila tinuturo yung talagang nasa Biblia. Kung halimbawa, di ka man marunong ng Greek. Sa English naman, tama Jesus Christ kneeled down and fell on His face. Maintindihan naman sa English. Hindi naman pwede sabihin ng Katoliko hindi nila naintindihan ng English. Halimbawa, hindi nga nila naintindihan ng Greek at saka ang Hebrew. Ba't hindi mo naman inintindi sa English na kung manalangin pala mga apostol at si Kristo, they are kneeling down and falling down on their face. Nasa English naman Tama naman ang pagkakatranslate sa English. Hindi man naintindihan sa Tagalog o sa ibang wika, maintindihan mo naman sa English. Pero kung nagsuri ka lang ng konti, matutuklasan mo ang palangin ay hindi luhod katoliko na vertikal na 90 degrees. Iglesia ni Manalo, 90 degrees din kung lumuhod. Sabadista, Pentecostal, 90 degrees din. Lahat sila ganun Pero hindi naman pala ganun. Dapat pala horizontal. Mga kababayan, ito po nasa Biblia. Huwag kayong magagalit dahil nasa Biblia, salita ng Diyos. Pag nagalit kayo, parang ang kinakagalitan nyo ang salita ng Diyos. Kasi hindi naman kayo magagalit sa akin kung di ko sinabi yun na kontra sa inyong paniniwala. Ba't kayo magagalit sa akin Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Ngayon, bakit kayo nagagalit? Merong mga tao, nung basahin ko yung totoo, nagagalit. Kasi dahil doon sa binasa ko, pag gano'n ang lalabas, ang kinakagalitan mo, hindi ako. Ang kinakagalitan mo, yung Kristo ang nagturo nito sa akin, sa Biblia. Kaya, yan ang isang bagay na dapat niyong mapansin, mga kababayan. Sa pananalangin lang, libu-libong iglesia, hindi tayo magkakasundo. Bakit?
libo-libo, hindi naman sinusunod yung nasa Biblia. Ngayon, kung sila ayaw nila sumunod, kung gusto natin sumunod, mas galing. Bakit po? Mas makapangyarihan ng panalangin na ginaganap natin ang kalooban ng Diyos. Mas pakikinggan tayo ng Diyos pagka nananalangin tayo ng ganito, ayon sa sinasabi ng kanyang salita. Ngayon, ang ating tanong mga kapatid ganito, bukod doon sa paluhod ang panalangin, ang babae meron dapat na lambong. Ang lalaki, walang dapat na lambong. Bakit? Tingnan nyo ngayon yung sarili nyo mga kapatid, kapain nyo. Di ba meron tayong ulo, no? Ako may ulo ito. Mula lieg, ulo na yun eh. Tayo rin meron, tayong lahat meron. May ibig iturong espiritual ang Biblia sa atin. 11:3 ng unang Korinto. Natapwat ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ayon. Ang ulo ni Kristo ang Diyos. Si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo o pangulo ng bawat babae. Kaya lalabas po apat oh. Nag-uumpisa sa babae, ang pinaka nandun sa ilalim, ang pangulo niya yung lalaki. Yung pangulo naman ng lalaki, si Kristo. Yung pangulo naman ni Kristo, ang Diyos. Kaya ang ulo ng babae, ang nagre-represent sa asawa niya. Yung ulo ng lalaki, ang nagre-represent kay Kristo. Yung ulo naman ni Kristo, ang nagre-represent sa Diyos Ama. Yan po ang bahagdan ng karapatan o ng poder sa iglesia. Sa iglesyang totoo. Ang babae, kaya kailangang maglambong, ipinakikitang yung ulo niya, iginagalang niya, may nakakasakop pa sa kanya. May nakakasakop sa babae, ang lalaki, kaya yung lambong simbolo ng kanyang pagpapasakop kay Kristo. Kasi ang ulo ng babae, yung pangulo niya yung lalaki, ang pangulo niya si Kristo. Kaya kung ang simbolo ng ulo ng babae ay yung lalaki na kanyang asawa, pag nilambungan niya yon, ipinakikita niya yung asawa niya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Yan po ang kahulugan ng lambong. 7 kapatid na Daniel. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kaniyang ulo. Palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kaniyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Ayan, babasahin po natin sa English yan para sa hindi nakakaintindi ng Tagalog. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God. But the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Babasahin ko sa Cebuano. Kay sa pagmatuod, ang lalaki dili angay magpandong sa iyang ulo, kay dagway ug himaya siya sa Dios. Apan ang babae mao ang himaya sa lalaki. Kay ang lalaki wala magagikan sa babae, kundi ang babae sa lalaki.
Kay ang lalaki, wala pagbuhata alang sa babae, kundi ang babae alang sa lalaki. Tungod niining hinungdan, ang babae kinahanglan nga may timaan sa pagbulotan diha sa iyang ulo tungod sa mga manulunda. Sa Kapampangan, ang sabi po diyan, uling ing lalaki king katutuan na dapat talikbungan ning kayang buntok. Antina ning yang larawa na at ligaya ning Diyos. Dapoting babae yang ligaya na ning lalaki. Uling ing lalaki, king babae. Nungeng babae, king lalaki ya. At king katutuan, melalang ing lalaki king uli na ning babae. Nungeng babae, king uli na ning lalaki. King uli na niti, ing babae, dapat yang magdalang tanda, king kayupayan, babo na ning kayang buntok, uli rading angheles. Sa Ilocanon, sabi, tati lalaki kinapudnuana at dinarebeng adalungduan ti ulo na. Idinto nga isu ti ladawan ken dayaw ti Dios, ngeng ti babae isu ti dayaw ti lalaki. Tati lalaki saan anaala iti babae, no diket ti babae naalat iti lalaki. Ket saan met anaparsua ti lalaki amay paay iti babae. No diket na parsua ti babae amay paay iti lalaki. Gapuna rebeng ti babae ti maadaan iti ulo na ti pagilasinan ti panakabalin gapu kadagiti angheles. Maliwanag mga kababayan ano. Meron tinuturo rito ang mga apostol ni Kristo na pagka mananalangin ang babae, dapat meron siyang tanda ng kapamahalaan sa ulo o ang lambong. Pag mananalangin naman ang lalaki, dapat wala siyang lambong sa ulo. Kasi niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Ang babae, pag naglalambong, nilalagyan niya ng kapurihan ang kanyang ulo. Ang simbolo ng ulo ng babae ang kanyang asawa o ang lalaki. Ang simbolo ng ulo ng lalaki ay si Kristo. Ngayon, ano ang kahulugan nito, mga kababayan? Bakit pag mananalangin tayo, dapat pag lalaki walang lambong, gaya ng mga Bombay. Mga Bombay, naglalambong. Kaya ako naniniwala ako, walang Bombay na pinapakinggan ng Diyos pagka nakalambong. Kasi, kawalang kapurihan sa Diyos yung ginagawa ng mga Bombay na lalaki sila, may lambong, may takipang ulo. Ang babae naman, pagka naman walang lambong ang ulo, walang takipang ulo, niwawalan niya naman puri ang kanyang ulo. Isa itong problema na dapat nating ma-solve sa Biblia. Nanyayahan ko kayo uli mga kababayan, bukas, tutuloy natin ang pag-aaral ukol sa pananalangin. Pero tayo natutunan ngayon, ang pananalangin, hindi dapat na gaya ng mapagpaimbabaw, laging nakatayo, ipapakitang tao. Dapat hindi paulit-ulit ang pananalangin. At dapat ang panalangin ay nakapanikluhod tayo kung maaari tayong manikluhod. Ngayon, tutuloy po natin bukas sa kalooban ng Panginoon, sa pahintulot ng Diyos, papaano yung kabuuan ng matuwid na paraan ng pananalangin. Para kung mananalangin tayo, pakikinggan tayo ng Diyos. Pag tayo mananalangin, makakaasa tayo, may Diyos na nakikinig sa atin. Bago po tayo umuwi, nanyayahan ko kayong manalangin ng pagpapasalamat sa Diyos